Biglang umatras mga kababayan sa kanyang request itong star witness na si Orly Guteza nung makatabi niya si Boying Rimulya. Oh, yan talaga ang sinabi ni Senator Marcoleta mga kababayan na biglang kumambyo, bumawi mga kababayan itong si Orly sa kanyang hiling mga kababayan sa gobyerno na proteksyonan ito. Nakatabi lang niya si Boying Rimulya mga kababayan na parang BFF na ni Alcantara, parang nag-iba na ang isip ni mga kababayan nito si Orly Guteza. Sa halip, mukhang pinili pa nito mga kababayan na doon na lang magpaproteksyon sa kanyang mga tropa sa Marines. Kaya baffled na din si Boying Rimulya mga kababayan At parang isasabi na niya ito si Orly Guteza dahil gusto niyang tanungin mga kababayan, bakit? Bakit ayaw mo sa akin, Orly? Ewan lang natin bakit ayaw ni Orly Guteza dito kay Boying Rimulya. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Pero bago po yan mga kababayan, nais po natin ipagdasal itong ating mga kababayan from Cebu Province. Matinding lindol po ang tumama sa kanila. Sabay-sabay po natin silang ipagdasal mga kababayan. Narito po ang video. Yung witness na humarap, yung Marines, si Orly Guteza. May natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap Ang nakakausap niya yung talagang mga taong pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. At ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa dahil... Kinupkup ng tropa mga kababayan. Mas mabuti yan. Etong mga Marines mga kababayan, although ang kanilang commander-in-chief is BBM, pero mayroon silang mga integridad Kabaro nila yan mga kababayan. Sa Marines? Sa aking pagkakalam, yung mga Marines, may nagtatangka na rin daw sa buhay niya. Kaya may nagtatangka na? Sa akin nung mga emissaries. Opo. Nung una kasi... Kailangan po natin ito si mga kababayan na Orly Guteza. Dahil kapag mayroon ng case build up mga kababayan, mayroon talagang kaso sa korte, ito ang titistigo. Laban kay Tambaloslos at kay Zaldico. Ayaw siya tumanggi mismo Diba ng umatras security na handa namang ibigay sa kanya. Pero unang-una mga kababayan, hiniling niya na I want witness protection. And then nung nakatabi niya si Romualdez, hindi pala siya. Pareho kasi ng bonjing ng katawan mga kababayan Nung nakatabi niya si Boying, parang na-sense niya ang kakaibang aura ni Boying. Ayaw ko na. Kaya ko na sarili ko. Poproteksyonan ako ng tropa ko. Noong una kasi nakasaad sa kanyang salaysay mismo, na gusto niya rin magpakasakali na masailalim sa witness protection program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan ko, nung nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni Secretary Boying. Nung magkatabi sila ni Secretary Boying, parang may nasense si Guteza mga kababayan. Hindi ko alam, naririnig siguro yung pinag-uusapan dahil nandun siya sa tabi. Baka narinig ang mga kakaibang pinag-uusapan mga kababayan. Biglang nagbago ng isip si Guteza. Andun lang kasi siya sa tabi, Katabi ni Secretary Boying yung Alcantara at saka yung Bernardo. Sigit sila. Yung mga suspect mga kababayan. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover Biglang umatras mga kababayan sa kanyang hiling. Ayoko na kay Boying. Ba't kaya? Bakit? Natawa na lang si Senator. Sabi niya, ayoko na po. Nagtaka rin ako. Biglang umayaw nagtaka rin si Marcoleta mga kababayan. Ayaw ko na. Bigla siyang umayaw. Pati yung protective custody ng Senado, sabi niya, wag na po. Wag na rin. Pati na rin sa Senado mga kababayan, inayawan niya. Siguro po ang abalat tao, sabi niya, total, kaya ko nang protection na ng aking sarili, sabi naman niya. Hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katwiran? Kung ano-anong ginagamit na katwiran. Isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito. Ay, iyong kaukulang paggalang pa ang pantakip. Oo nga umaalingasaw na pangalan ni Tambaloslos at Zaldico mga kababayan. Ang depensa pa rin ni Lacson at Soto. Parliamentary courtesy! Diyos ko Lord! Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Hindi yan nakasulat sa ulo ni Bato. Sa bato. Transparent at saka accountability. Mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya?
Wala naman talagang rules mga kababayan na bawal yan, yung imbitahan ang mga congressman. Parang tradition na lang yan. Kagaya ng sa mga kababayan, tinanggal nila yung parliamentary courtesy kay VP Sara. Di ba? Binastos pa rin nila mga kababayan kahit mayroon dapat parliamentary courtesy. Ngayon, pwede rin hindi i-invoke yung parliamentary courtesy mga kababayan dahil ang pinag-uusapan dito is kaban ng bayan Kailangan managot talaga. Ano na lang yan? Nagtatago sila sa parliamentary courtesy. Hindi pa sasagot. Hindi mamimihasa yan mga kababayan. Uulit na naman yung pagnanakaw na yan dahil anyway, hindi naman kami papatawag dyan Anong interparliamentary courtesy ang pinag-uusapan natin kinakailangan mong ilitaw? Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot. Correct. Saka walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Walang hiyaan. Sabihin mo pa, interparliamentary courtesy. Lacson kasi Tapos nagkitaan ng picture si Lacson mga kababayan. Andun sa opisina ba niya yun? Kasama ang mga kongresista. Napakasabaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Sila. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Mabuti na lang andito si Marcoleta talaga mga kababayan. Talagang siya ang nakipaglaban para hindi malihis itong mga kababayan. Usapan. Nilalayo nila kay Tambaluslos at Zaldico Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung kortesiya, naayon pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Ayaw talaga. Wala natin ngayon mga kababayan kung totoo ba yung sabi Lacson na sige, imbitahin na lang natin para napilitan pang animal. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakip. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Wala. Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Eto sinasabi mga kababayan magkatabi sila ni Alcantara mga kababayan and then doon sa kabila andun din si Boying. Mukhang natiktikan mga kababayan. Intelligence ito officer ng Marine mga kababayan. Mukhang narinig ang pinag-usapan ni Alcantara at ni Boying Rimulya and then later on biglang bawi. Ayaw ko na. Although humihiling ako ng initially pero ayaw ko na. Kaya kong proteksyon ng sarili ko. Wag yang biglang yan dyan sa binging na yan. Mukhang ganyan. Mas matas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila parang akala mo mga moralistang magagaling. Talaga! Meron tayong nakitang abogado mga kababayan na naglabas ng saloobin dyan kay Lacson. Kaya hindi daw siya mga kababayan totally convinced dyan kay Lacson. Ever since. Dahil yung sa issue niya sa kuratong balileng mga kababayan. Kuratong balileng. Tapos yung issue pa niya mga kababayan. Diba nakasuhan yan sa paggorgor doon sa PR man na si Dacer Corbito. Lacson din yun. Tapos yung issue mga kababayan sa anak niya tungkol sa smuggling na na-divert din ang usapan mga kababayan. Binanatan niya yung nag-expose ng smuggling sa kanyang anak na si Paildon. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Sugo na? Mga sugo ng Diablo siguro. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino. Mga bagoong na yan ito, na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw. Nalusaw. Ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Duda nga tayo mga kababayan, yang si Lacson at Soto. Talagang feeling natin hindi yan karapat-dapat na nanalo mga kababayan. Sa tingin ng marami, mayroong magic sarap na nangyayari mga kababayan. Smart magic? Hindi na pala smartmatic pero Miro magic? Sarap. Ewan lang natin. Dito sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, magpapatuloy ba? Kailan ba yung susunod po na investigasyon? Kailan? Silang nakakaalam, Admar. Wala naman akong notice pa kung kailan ng susunod na investigasyon. Opo. Ano na naman kayang iluluto nila mga kababayan? Yung testigo po na ipinalabas po ninyo, nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo,
ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness o resource person po during sa investigasyon po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. Yung mga kakampol, mga kababayan, ng mga bangag at mga tambaloslos, silensyo. Minor questions lang, mga kababayan, dahil baka mayroon pa itong isusuka na mas marami, delikado. Baka ultimately, mga kababayan, mapupunta na sa kanilang mga amo. So hinahanapan na lamang siya ng butas eh. Sinasabi nila na dinisown ng nagnotaryo yung kanyang firma. Kaululan, mga kababayan. Let's go. Yun ang kanilang pang-counter. Biktima nga siya rito eh. Malay naman niya kung sino yung pumirma doon siya. Nagpunta yung tao. Biktima nga siya doon. Tapos si Matsing, mga kababayan, at saka si Lacson, parang nagbanta pa, mga kababayan, pwede mong ikakulong iyan. Diyan na sila magpo-focus, mga kababayan, sa notaryo na daw hindi pirmado ng abogado. Na in the first place, sino bang pumirma? Di ba mga tauhan ng abogado, mga kababayan? Yan ang kalakaran nila. Yung mga tauhan lang nila ang pinapaprocess sa notary. At hindi naman po... Firma na yun eh. Firma ng nagnotaryo. Opo, yun nga eh. O baga doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator dahil may keso... Diyan na pupunta eh. Diyan na pupunta. Hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta eh. Opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at dalawa po papunta na nga sa Malacanang. Si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong dalawang personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila, iimbitahan. Sabihin na nga dapat yan, mga kababayan. Ganyan kalaking issue. Kaban ng bayan ang pinag-uusapan, bilyon, trilyon, mga kababayan. Tapos, protected pa rin sila. Gayong yang sinasabing parliamentary courtesy, mga kababayan, hindi naman yan nakasaad sa batas talaga. Kanila lang yan, mga kababayan. Pwede nilang yan, i-disregard yan. Hindi. So, bahala sila kung ano kanilang magiging decision din. Pero may wala tayo maaasahan kay Locson Soto na para ma-imbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan. Di imbitahan nila. Wala namang problema ron eh. Ang problema kung darating ba yan o hindi. Hindi na nga siguro magpapakita. Yang si Romualdez, mga kababayan, baka nagpaplano na yan ng escape plan. Etong mga delays ngayon, mga kababayan, binibigyan lang ng panahon, mga kababayan, na makatakas si Romualdez. Opo. Senator, kamakailan din gaya ni Zaldico, nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Aming nabanggit naman ng Congress, ayaw niluksan yun. Kaya ganoon ang naging pahayag niya na para bang ang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na doon. Lalong-lalo na nung nag-testify si Gutesa, direktang ikinonektan niya si Zaldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Wala na kasunod, mga kababayan, Dapat ngayon na meron. Diba? Wednesday pa eh. Itong mga, ay nako, sarap ng buhay nito mga politicians, mga kababayan, Monday to Wednesday lang ang kanilang trabaho, mga kababayan. The rest, day off. Walang session, mga kababayan. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Apat na araw ang walang mga kababayan session. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis Ang sabi ko nga, dinidiretso ko nga kayong naglilihis Opo, Senator. Wala lang din si Lacson at Soto, mga kababayan, sinasabihan sila, bakit yung nililihis? Bakit yung nililihis? Parang ganun. Parang walang narinig. At meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang
pinapadala sa DOJ. Hindi naman wala pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? I-raise ko na nga yun doon sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito kasama yung secretary ng DOJ. Para lang si si Boying talaga ang nagmamanage mga kababayan. Ako dito. Samantalang, dapat patapusin muna mga kababayan na it comes to the conclusion bago pumasok yang si Boying Ying. Hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, ikukunin niyang bigla. Tapos ewan na natin kung ano gagawin niya doon mga kababayan sa kanyang opisina. Alam naman natin kaliskis si Boying Duda tayo dyan mga kababayan, duda tayo dyan. Kaya nga, naamoy ni Guteza Ayoko kay Boying biglang umatras sa kanyang protection mga kababayan na hinihingi. Niya pagtatanungin, pagbalik niya mayroong supplemental affidavit. Di ba? Tapos yung parang may binibigay pa mga kababayan na affidavit. Ito nga ako, investigative arm ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Akala ba natin independent ng Senate? Kaya maging pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Po. Pinalatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, malabo na itong pinupuntahan natin. Malabo pa sa malabo. Parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mula pa dinidiretso ko ito. Kaya nga, tumbok na yung mga kongresista mga kababayan. Biglang ginorgor si Marcoleta sa kanyang pwesto mga kababayan. Pinalitan ni Lacson. Napapanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Napapansin siguro yan na marami nating kababayan. Stop na. Tingnan nyo kababayan. Ngayon biglang mayroong pinasabog si Marcoleta na witness si Guteza. Walang hearing! Nakakapagtaka. Supposedly mag-resume ngayong linggo mga kababayan this week. Bakit walang hearing? Opo. So po yun, Senator, at yun nga yung bangag isa sa mga administration, bangag administration. Dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito po ng courtesy pa sa mga kawatan, mga kababayan, bilyones ang inakaw. Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi. Mabuti pala mga magnanakaw ng mga big time, mayroon pa silang makukuha courtesy. Hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtapan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ikaw ang ujutak. Yung kaukulang paggalang pa. Gagalangin pang kawatan mga kababayan, visit talaga ng mga bangag na ito mga kababayan ngayon na namumuno. Pantakit. Yan si Soto at Lacson bagoong Pilipinas under the Bangag administration. Kasali yan sa mga kabisitan mga kababayan. Kakampon. Absolute ba yan? Hindi. Kung sinasabi lang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng courtesy? Anong interparliamentary courtesy? No such thing. No such thing. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot. Saka walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy. Napakababang na argumento niya. Correct. Halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Yung mga bagoong pisot tandem mga kababayan. Sino pa ba? Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. And then kahit pa mga kababayan, isabi na yan. Yang interparliamentary courtesy, hindi yan naman nakasaad sa batas mga kababayan. Wala kang lalabagin na batas kahit ano mo. Labagin mo pa yan. Kortesiyang iyan. Bibigyan mo ng kortesiya yung mga kawatan. Huwag mo lang silang isabina. Kahit pa may sabina. Kortesiya na... Bakit? Binigyan ba tayo ng kortesi habang nagnanakaw sila? Sinaalang-alang ba nila mga kababayan ang kapakanan ng taong bayan habang nagnanakaw sila ng bilyones, mali-maleta? Wala. Harap
harap-harapan tayo inapakan sa mukha, mga kababayan. Kaya ni kartiting na kartesiya, wala dapat ibibigay sa mga buayang iyan. Sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang yun? Iniimbita mo eh. Ang problema kung ayaw mong imbita. Hulihin na, damputin na yan. Yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si... Si Alcantara, mga kababayan, oh grabe. Tutok sa affidavit. Yan din. Parang naging Herodes na ngayon, mga kababayan. Hindi dapat binibigyan yan ng immunity. Siguro kung kakanta yan, all in all, lahat-lahat ikakanta niya. Walang mga kababayan, iiwang bato na hindi na turn. Siguro, pababain lang ang sentensya, pero dapat kulong pa rin, malagot pa rin, mga kababayan. Minimum of 20 years. Congressman Toby Chanco. Pero yan, Senatambalos-Dos at Zaldico. Ibalik ang bitay, mga kababayan. Unahin yan sila. Unahin niyang ibitay. Talagang yung lubid talaga, mga kababayan. Wala na yung lethal injection. Talagang literal na lubid. O di ba kaya Silya Electrica or firing squad para dyan kay Tambalos-Dos at Zaldico? May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. Pila na nga pumunta ron eh. Si Toby Chanco. Bakit nila tinatakpan niya? No issues. Tinatawag na kortesiya. Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at transparency? Talaga. Magsalita sila parang akala mo Akala mo kung sinong may alam sa batas. Itong mga bagoong Pilipinas, mga kababayan, na pinangunahan ni Ping Lacson, ni Soto, ni Erwin Tulfo. Eto mas magaling pa daw sa ligang batas, mga kababayan. May sariling batas. Bendalo. Si Soto, mga kababayan, ayaw sundin ang Supreme Court. Pwedeng suwayin iyan. Si Lacson, approve. And then si Erwin Tulfo, Bendalo. Mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Sugo ng demonyo. Tatakpan mo ng kortesiya. Talaga. Hindi sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Wag mo lang tantanan niyang si Kuratong Baliling Marcoleta, ha. Wag mo yan tantanan. Kailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw. Ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Kunwari lang yan, mga kababayan Palusot nila yung courtesy. Kakampon nila yan. Opo. Senator, tulad yan ang sinasabi ng ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, kakampon. Pwede daw baluktutin yung batas. Ay, nako Lord. Bendalo. Para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa pwede natin hindi sundin ang batas ng interparliamentary courtesy po, pwede mo bang ma-apply po? Sometimes we have to bend the law. Baluktutin. For humanitarian reason ang animal. Para lang tablan na sila si Pacquiao, mga kababayan, si Erwin Tulfo sa pinakabobo. Ka-level na ni Pacquiao ang kabobohan, mga kababayan. Ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig. So, paano mo babaluktutin yun? Kortesiya yun Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, kortesiya yun. Ang pag-iimbita ay paggalang. Kortesiya pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang kagaya lang mga kababayan, yung sinabi ng bastos daw si Marcoleta dahil surprise witness daw. Paano ng bastos? Nag-ask siya ng permission, mga kababayan. Mr. Cha, nagcha-cha. Si Paduano pa, mga kababayan. Nagcha-cha. Sabi ni Marcoleta, pwede ba nating tawagin dito ang aking witness na si Guteza? Pumayag naman si Lacson. Sige. May pag ganyan-ganyan pa, mga kababayan, napilitan. So, paano pambabastos iyon? Humingi ng approval, mga kababayan, kay Lacson. Inaprubahan naman. Bastos kung kung sinabi ni Lacson, hindi pwede yan, hindi pwede. Tapos pinilit pa rin Marcoleta. Pumayag ka So, paano naging bastos, mga kababayan, si Marcoleta? Baluktutin nila. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang hinahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Accountability. Senator, may pahayag po si Senator Ping Lacson. Ano na naman siguro itong pinagsasabi ni Lacson, mga kababayan? Pagdating sa media, mga kababayan, parang may split personality ito si Lacson. Hindi niya inaamin, hindi naman ako chairperson doon habang ini-interview ako.
Ibang tao ako doon, parang ganyan. Ano pong masasabi po niya? Basahin ko lamang po itong kanyang naging... Tapos sa Twitter, mga kababayan, wow, Twitter yan si Lacson. Bidang-bida yan sa Twitter. X na ang ano, tawag, hindi na Twitter. Social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Anong masasabi po ninyo dito, Senator? Noise daw. Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Opo. Alright. Senator, isa na lang. Ingay. Noise daw, mga kababayan. Pinagtatamaan niya si Senator. Partner Admar, kanina nabanggit po ninyo, po pwedeng maimbitahan kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Committee at wala pong nilalabag na batas po doon. Kahit presidente nga, pwedeng imbitahan, mga kababayan. Kung iimbitahin nila, ba't nila iimbitahin yun? Independent yun. Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng impormasyon mula sa Senado o mula sa House of Representatives, wala ba kaming karapatang tumutol? Kailangan ba kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming pinag-usapan na gano'n? Meron ba kaming agreement? Meron ba kaming kasunduan na ang Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan? Kala ko ba independent yun? Ano mo susukatin ng independence ng isang ahensya? Hindi ba yun ang executive department? Paano ko ang matutukoy doon? Yung mga kawalang hiyaan ng mga opisyalis ng executive department? Paano magiging independent yun? Correct. Tapos doon din sila magre-report, mga kababayan, sa executive. Ay, naku. Ang kanilang amo ay si Ngagba. Hingit sila ng ano, mga kababayan. Bossing, ano ito? Tuloy? Kayo ang sabit nito eh. Sabi ng bossing. Ulol ka ba? Ako ang masasabit dyan. Natural, hindi. Kaya walang patutunguhan, mga kababayan. Independent mukha nyo. Kanino ba? Kaya, mga kababayan, hanggang si Ngagba ang presidente, mga kababayan, wala talaga. All for the show, all for nothing. Walang mangyayari, mga kababayan. Drama lang yan. Tapos ngayon, nagyabang sila, mga kababayan, na tumaas. So high, mga kababayan, high na high daw si BBM sa rating. Tumaas ang rating, mga kababayan, daw ni Ngagba. Yan nga ang kanilang binabalanda, mga kababayan, sa halip na unahin yung nalindol sa Cebu. Ang kanilang focus ngayon, ibalanda ang rating ni Bangag, mga kababayan, na tumaas daw ng plus 10 na daw, mga kababayan, galing sa negative 10. Sino ba nagbabayad sa kanila? Di ba executive department? Correct. O paano magiging independent yun? Wala. Opo. At saka po ba kayo na hindi po sa publiko yung mga pagdinig po ng ICI? Wala din transparency, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Nasa kanila yun. Dapat transparent sa taong bayan. Senador, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir. Admar. Kumusta na, Admar? Naalala natin, mga kababayan, in fairness, ang nagpasikat dito kay Admar, mga kababayan, is si Thinking Pinoy. Ngayon, magkalaban na sila. Bilisan natin kasi pababa na ako. Opo. Sir, sakali pong... Bilisan! Magkaroon pa ng susunod na mga investigasyon, dadalo pa po ba itong si Master Sergeant Guteza at tatalakay nyo rin pa rin po ba yung paglilinaw doon sa kanyang naging testimonya? Kasi ito yung lumalabas ngayon sa social media, kine-question yung kanyang kredibilidad. Sa tingin natin, tapos na si Guteza, mga kababayan. Ang importante na lang ditong ipatawag yung mga pangalang ni-name drop, mga kababayan, ni Guteza na kasama niya na nag-deliver. Isomon lahat ng iyon, mga kababayan. Isomon. Marami sila para may supplementary. O kung sino man yung mga kasama ni Guteza na willing mo testify din, mga kababayan. Ang sabi, marami daw Bagamat mas mabigat na siya mismo ang humarap doon, sinumpaan niya, nanumpa siya dyan sa Senado, sa kanyang... Okay na yung kay Guteza. Senador. Hindi credibility ang kino-question nila. Ang kino-question nila, yung notaryo. Walang kinalaman ng notaryo. Walang kinalaman nga. Kaululan, mga kababayan, mga bangag talaga, no? Credible si Guteza. Opo. Isa na lamang po, Senador. Ito pong, meron pong nabanggit sa report na yung mga diskaya nag-tell-all daw sa ICI. Possible na mga hindi niya nabanggit dyan sa Senado. So, marapat po ba na... Tapos, mga kababayan, ang tell-all ng diskaya daw doon, lahat mga kakampi ni Sara, mga kababayan, ang nasasabit.
Pati si Mark Villar. Kaya pala bumaliktad mga kababayan para hindi ako isabit dyan. Ayun, isasabit naman nila mga kababayan. Wala talaga sa kampo nila sinabangag mga kababayan na mga senatong. Hindi talaga sabit. Talagang magsabi din siya sa Senado kung ano man na ito. Kasi parang dyan sa ICI, doon nababanggit sa Senado, ngayon, hindi pa nga natin alam kung magpapatuloy pa ang investigasyon po, Senador. Hindi ko alam yun kung may sasabihin pa sila. Natapos na! Pinutol ninyo. Admar. Ay nako. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga kabulukan na naman? Grabing kabulukan nangyayari sa ating bansa Courtesy of the Bangag administration. Ito ang mangyayari mga kababayan. Next time, there will be no next time for Marcoses. Hindi mapanuri na tayo mga kababayan. Isa lang naman ang importante ilagay natin yung matinong presidente. Talagang matino mga kababayan. Tama na yung mga budol. Tama na. Dapat din talagang ilalagay natin yung talagang mayroon na napatunayan. Kagaya ni Sara Duterte. Pag maupo yan si BP Inday mga kababayan, pwede nating, sige, ready na tayo for charter change. Dahil it's a matter of trust mga kababayan At sana mga kababayan, kung si Sara hindi lang 6 years ang termino. Pwede nang unlimited mga kababayan. Re-election. Meron pa rin election. Para hindi masabi mga kababayan na kapito ko na. Papipiliin pa rin natin ang taong bayan kung gusto natin si Sara muli. Kahit tatakbo ulit si BBM. Go. Pati si Gloria. Lahat ng mga gustong tumakbo mga kababayan. Idadaan sa election pero wala nang limit. Yan talaga ang voice of the people mga kababayan. Dahil sayang ang naumpisahan ni Sara, papalit na naman mga kababayan, mga palyado na naman, Diyos ko Lord. Pag-iiba na naman ng mga tauhan ng gobyerno, mga sekretary. Kaya hindi tayo makausad-usad dahil paiba-iba mga kababayan Mapapalitan na naman mga magnanakaw mga kababayan Diyos ko Lord. God save the Philippines. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.